Ang Black Widow ng Iran. Sa bawat kasal, may pangako. Ngunit sa kanyang mga pangako, may nakatagong lason. Ang kwento ni Kulthum Akbari, The Black Widow ng Iran. Sa loob ng mahigit 2 dekada, tahimik na gumalaw ang isang babae sa hilagang Iran. Sa paningin ng komunidad, isa siyang asawa, maalaga, mapagkalinga, handang samahan ang kanyang matatandang lalaki sa kanilang huling yugto ng buhay. Ngunit sa likod ng mga kasal at pangakong hanggang kamatayan, may nakatagong plano. At para sa hindi bababa sa 11 lalaki, ang kamatayan ay hindi natural. Si Kulthum Akbari ipinanganak noong 1967 sa Mazandaran, Iran. Ngunit hanggang ngayon, hindi malinaw ang eksaktong araw ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang kinalakihan na nayon ay lugar ng mga krimen, mga lungsod tulad ng Sari, Neka, Babol, Kayemshar at Mahmudabad. Kaunti lamang ang detalyeng inilabas tungkol sa kanyang kabataan. Ang alam ng publiko, maaga siyang nag-asawa. Ang unang marriage ay noong siya ay nasa 18 taong gulang pa lamang. Ayon sa impormasyong aking nakalap ay dahil sa kahirapan, ibinenta siya sa isang matandang lalaki para maging asawa. Walang malinaw na impormasyon kung paano sila naghiwalay ng kanyang unang asawa, kung ito ba ay namatay o nagdiborsyo. Nang siya ay nasa 20s pa lamang ay nasa ikalawang marriage na siya at kagaya ng una niyang asawa, ang kanyang asawa ay isa ring matanda at abusive. Sa pagsapit ng taong 2001, magsisimula ang serye ng mga kasal na magiging sentro ng isang pinakanakakagulat na kaso ng serial killing sa Iran. Taong 2001 umano nagsimula ang kanyang modus operandi. Sa ilalim ng sistemang legal sa Iran, maaaring magkaroon ng temporary marriage at permanenteng kasal, bagay na ginamit umano ni Akbari upang makalapit sa mga biktima nang hindi agad napapansin ng pattern. Sa kanyang krimen ay minabuti nito na ang mga ari-arian na makukuha niya ay mapupunta sa bangko ng kanyang anak upang walang matrace sa kanya kung sakaling magkabukuhan. Sinasabi na sinimulan niya ang gantong modus ay sa kadahilanan ng kalupitan na inabot sa kanyang mga unang asawa at dahil na rin sa pangangailangan sa pera. Sa loob ng mahigit 20 years, umabot sa 37 ang kabuuang kasal, temporary at permanent. Hindi bababa sa 11 ang napatunayang namatay dahil sa pagkalason. Marami sa kanila ay namatay ilang buwan o taon matapos ang kasal. Ang kanyang modus operandi ay makikipagkilala sa ibang mga kababaihan upang tulungan ito na makahanap ng kanyang mga bibiktimahin. Pipili ng lalaking may edad at may iniindang sakit. Magpapakita bilang mapagmahal at maalagang asawa hanggang sa makuha ang loob ng mga biktima at ng pamilya nito. Kapag tama na ang panahon ay unti-unting magbibigay ng halo-halong gamot na isinasama niya sa pagkain at inumin ng kanyang mga asawa o biktima. Gumagamit rin ng sedatives, insulin o iba pang sangkap. Kapag nagkasakit ang asawa, dadalhin pa minsan sa ospital upang maiwasan ang hinala. Patuloy ang paglalason hanggang tuluyang mamatay. Dahil matatanda na ang mga biktima, ay may mga karamdaman. Kadalasan ituturing itong natural causes ang pagkamatay. Walang paghihinala sa kanya sapagkat sa imahe niya na isang mapagmahal na asawa. Sa panlabas, walang malinaw na senyales ng serial killing. Lahat ay natural lamang. Taong 2020, si Akbari ay nasa edad na 51 na muling mag-asawa. Ang kanyang napangasawa ay nagngangalang Masi. Kagaya ng ginawa niya sa mga nauna niyang asawa, ay tinangka niya rin lasunin si Masi. Ngunit nakaligtas matapos malason. Hindi tulad ng ibang asawa ni Akbari, ay hindi ito pinagwalang bahala ni Masi. Pinagbintangan niya si Akbari na nilason siya nito, kaya naman nag-file agad ito ng divorce. Ngunit hindi siya nagsampa ng reklamo, isang bagay na nagbigay pa ng mas mahabang panahon kay Akbari upang magpatuloy ang kanyang gawain. Sa lungsod ng Sari, ang kanyang pinakabagong asawa, isang 82 anyos na lalaki nagngangalang Gholam Reza. Gaya ng una niyang mga modus ay nilaso niya rin si Gholam Reza at ito nga ay tuluyang namatay. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagduda.
Nagduda ang mga anak ni Gholam Reza. Napansin ng anak ng biktima ang pagkakahawig ng sitwasyon sa ibang kaso ng biglaang pagkamatay matapos ang kasal. At nagkataon naman, ang isa sa mga anak ni Gholam Reza na lalaki ay kaibigan ng anak ni Masi. Na ating matatandaan ay ang lalaking nauna bago si Gholam Reza na nakaligtas. At doon nga nakwento ng anak ni Gholam Reza sa anak ni Masi ang nangyari sa kanyang ama at siya ay may pagdududa sa kanyang stepmom na si Akbari. Doon nila napagtagpi-tagpi ang kwento na ang kanilang parehong naging stepmom ay iisa. At parehong ninais lasunin ang kanilang mga ama at sa kasamaang palad, namatay ang isa at ito ay si Gholam Reza. Dahil sa kanilang natuklasan ay agad nila itong nireport sa kapulisan at nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Doon nagsimula mabunyag ang pattern. Si Kulthum Akbari ay inaresto noong Setyembre 2023. Sa interogasyon, umamin siya sa pagpatay sa 11 niyang asawa. Ngunit kalaunan ay sinabi niyang hindi niya maalala ang eksaktong bilang. Taong 2024 to 2025 ang pagdilitis. Maraming pamilya ang nagsampa ng kaso. Sa ilalim ng batas ng Iran, may konsepto ng kisas, retributive justice, kung saan maaaring humingi ang pamilya ng kamatayan bilang kapalit ng krimen. Ang kanyang hatol ay 10 death sentences dahil may isang pamilya na tumanggap ng blood money o diya. Karagdagang 10 taong pagkakakulong para sa attempted murder para sa kaso ng pagpatay kay Masi na hindi natuloy. Ang kaso ay naging isa sa pinaka-controversial at bihirang halimbawa ng babaeng serial killers sa Iran. Tinawag siya ng media bilang Black Widow, isang bansag na karaniwang binibigay sa mga babaeng pumapatay sa kanilang mga asawa para sa pera. Ngunit higit pa sa bansag, ang kaso ay naglantad ng kakulangan sa pag-uugnay ng magkakahiwalay na kasong ng natural death, panganib ng pag-abuso sa sistema ng legal ng kasal, panlipunang tiwala sa mga tagapag-alaga ng matatanda. Sa loob ng 22 taon, isa-isa silang namatay, walang sugat, walang dugo, walang ingay. Isang tasa ng inumin, isang hapunan, isang gabi ng pangangalaga, at pagkatapos, katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay may tinatagong lihim. Sa bawat kasal ay may nakahandang pamamaalam, at sa bawat pamamaalam may naghihintay na mana. Hanggang sa isang pamilya ang nagtanong, bakit lagi siyang nandoon kapag may namamatay? Maaaring mag-iwan ng opinion sa comment section at story na gusto nyong i-cover ko at huwag din kalimutan i-like, i-subscribe at pindutin ang bell ng channel na to para sa mga bagong kwentong aking ihahatid sa inyo. Ito ang 10 o'clock stories hanggang sa susunod na 10:00. Maraming salamat po.